Mahigit 3,000 na ang bilang ng patay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. At isa po sa kanila, kumpirmadong Pilipino. Saksi, si Mark Salazar. Mahigit isang linggo mula nang gumuho ang Sky Villa Condominium dahil sa magnitude 7.7 na lindol sa Mandalay, Myanmar. Isa sa 4 na Pilipinong naiulat na nawawala roon, kumpirmadong nasawi. Napanood ni Kathleen Aragon via video call ang pag-cremate sa nasawing asawang si Francis sa Myanmar kanina. Yung hope namin sa Panginoon talaga na maibabalik siya sa amin ng buhay. Yung hope namin. Though, yun nga, yung sa nabalitaan na namin nangyari, nagpapasalamat pa rin po kami kasi naibalik siya sa amin, nakita namin siya. Naulila ng OFW ang 2 anak na edad 4 at 2. Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, hindi ganun yung nararamdaman nila. So gusto kong maalala nila yung tatay nila na masiyahin, na mahal sila. Hindi yung pain ngayon na nararamdaman ko. Patuloy ang paghahanap sa 3 pang Pilipinong nawawala kasunod ng lindol. Umabot na sa mahigit 3,600 ang nasawi sa lindol noong March 28 ayon sa mga opisyal ng Myanmar. Mahigit 5,000 ang sugatan at mahigit 140 ang nawawala. Ayon sa opisyal ng Thailand na bumisita roon kamakailan, kailangan ng mga field hospital ang pagkain, water filter, dagdag na shelter at kulambo. Di bababa sa 24 naman ang patay sa lindol sa Thailand. 17 sa kanila mula sa ginagawang skyscraper na gumuho noong lindol. Mahigit 70 ang nawawala pa rin. Kabilang sa iniimbestigahan ng construction plan ng gusali, pati ang kalidad ng materyales na ginamit. Dito sa Pilipinas, binigyan diin ang halaga ng pagiging matibay ng mga istruktura bilang paghahanda sa The Big One. Ang tinatayang magnitude 7 na lindol, posible raw nasa Metro Manila ang sentro dahil nasa ilalim nito ang West Valley Fault. Sa mga random inspection na ginagawa ng Philippine Iron and Steel Institute, 30% ng mga bakal na nasusuri nila ay hindi pumapasa sa standards. Worst case scenario, may guguho po yung bahay nyo or building, no? Worst case scenario. So yun ang iniiwasan po natin. Pag bibili po kayo sa tindahan, sukatin nyo po. Minimum length is 6 meters. So kung may panukat kayo, kung mas maiksi siya sa 6 meters, substandard na po yun. Ang dapat pong tingnan ng ating consumers ay yung logo po na nandun po sa steel bars. Yung logo po, approved po yun ng BPS and makikita po yun sa website po ng BPS. At sa mga bundles po, required po na may bundle tags. Pinapalagay din po or required po ng ating regulation na nandun po yung PS license mark as well as yung license number ng manufacturer. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Halos 14 na milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Negros Occidental. Arestado isang suspect na siya raw nagbabagsak ng droga sa probinsya at iba pang kalapit na lugar. Inaalam pa ng PIDEA kung saan galing ang mga droga. Patuloy ang isinasagawa nilang profiling para malaman kung iisa ang pinanggalingan nito at ng halos 1 bilyong pisong halaga ng shabu na na-recover naman sa Calapan, Oriental Mindoro. Wala pa pahayag ang suspect. 42 Chinese national ang inaresto sa isang resort sa Quezon at karamihan po sa kanila hindi dokumentado. Saksi si John Consulta, exclusive. Kasama mga tauhan ng Bureau of Immigration at PAO, pinasok ng mga tauhan ng Calabarzon Police ang resort na ito sa Alabat Island sa probinsya ng Quezon. Inabutan sa loob ng high-end resort ang 42 Chinese nationals. Karamihan, pawang undocumented. Ayon sa PRO4A, nakatanggap sila ng impormasyon ng mayat-mayang pagbiyahe via Roro ng by batch ng mga nakaban na Chinese nationals papasok sa isla. Iba't ibang trabaho raw ang pinapasok ng mga nahuling Chinese nationals na nakatira raw sa resort at sarado sa ibang turista. Because of the volume, no? Yung influx nila and pag sumasakay kasi sila ng barko papunta doon sa isla is hindi na sila lumalabas doon sa van na sinasakyan nila. Kinukumpirma ng PAO kung ang mga nahuling Chinese ay galing sa Pogo, sa Porac at ibang lugar na nakaiwas sa kanilang mga naging operasyon. It's quite normal na makakakita ka ng mga foreign nationals doon. So, eto na naman yung sinasabi nating hiding in plain sight.
So, siguro nakakita sila ng ito yung isa sa pinakamagandang lugar kung saan pwede silang magsimula ng kanilang scamming activity. Wala pa ring pahayag ang mga naarestong Chinese nationals. Dadalhin sa tanggapan ng BI ang mga naarestong Chinese para sumailalim sa proseso. Meron din tayong mga nakita ng mga undocumented aliens at saka mga working without permits. Sila po lahat ay sasampahan ng deportation case dahil sa paglabag po nila sa ating mga batas. Pagkatapos po nito, sila ay ide-deport at iba-blacklist. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hindi po gaya sa Senado kung saan kalahati lang ng 24 na pwesto ang kailangan punan tuwing eleksyon. Lahat po na upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso kailangan punan kada botohan. At ngayon po eleksyon, 317 upuan ang pinaglalabanan. 20% po yan, pupunan ng mga mailuluklok na kinatawan ng mga party list. Pero ano nga ba ang party list at ang kanilang kahalagahan sa pamahalaan? Alamin sa pagsaksi ni Nico Wahe. 1995 nang maisang batas ang Party List System Act. At sa mga nagdaang eleksyon mula noon, alam ba ng mga Pilipino kung ano ito? Hindi ko alam yung party list na yun. Eh, paano ka bumoboto dati? Ano na, yung ano na yung makita ko na na pangalan, katulad pag umiinom sa amin mga kasama namin, na nirecommend. Hindi ko po talaga alam yun. Parang company ba yun o ano? Pero parang nalilito rin ako kung ano bang ano yan eh. May 3 grupo na maaaring lumuhok sa party list system. Nariyan ang mga sectoral parties or organizations na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors o yung mga hindi napapansing grupo sa bansa, pati sa mga sektor na walang well-defined political constituencies. Kasi wala silang baluarte, wala silang teritoryo na talagang solid yung support sa kanila. Dito pumapasok yung party list system. Ang objective ay i-representa yung kanilang region, advocacy, interest, or sector. Maaari ring lumahok ang national parties at organizations, gayon din ang regional parties at organizations. Depende sa dami ng boto ang basehan para makakuha ng upuan sa House of Representatives ang party list. Irarank ang mga party list batay sa bilang ng boto. Ang mga nakakuha ng at least 2%, garantisadong mabibigyan ng tig-isang seat. Ang makakakuha ng lampas sa 2%, pwedeng mabigyan ng hanggang 3 seat. Kung di pa ubos ang mga posisyong nakalaan sa mga party list, pwede pa rin makakuha ng posisyon yung mga hindi umabot sa 2%, batay sa kanilang ranking sa boto, hanggang sa mapuno ang mga posisyon para sa party list. Sa House of Representatives, 80% o 254 seats ay bubuin ng mga Congressional District Representatives. 20% naman o 63 ng mga yan ay magmumula sa mga party list. Eh talaga bang marginalized o underrepresented ang kakatawanin nila? Sa pag-aaral ng election watchdog na Kontradaya, natuklasan nilang 4 na po sa party list ay konektado sa mga political dynasty. 25 naman ay sa mga malalaking negosyo. 18 naman ay konektado sa mga pulis o militar. 11 mayroon daw kahina-hinalang advokasya. 7 ang may kaso kaugnay sa korupsyon. Ayon sa isang political scientist, may problema talaga ang party list system kaya nakakapasok ang ibang hindi naman nararapat sa posisyon. Nagkaroon daw kasi ng 2 desisyon ang Korte Suprema kaugnay sa interpretasyon ng Party List System Act. Yung isa kay Justice Art Panganiban at yung isa naman ay si Justice Antonio Carpio, no? Doon sa kay Justice Panganiban, no, sinusugan niya yung spirit of the law ayon sa Constitution na ang party list system ay isang social justice tool na dapat ay para sa mga marginalized at underrepresented at iba't ibang sektor ng lipunan. So nakalista yung ibang sektor at iba pa. No? Para naman kay Justice Antonio Carpio, ito ay proportional representation. Ito ay tungkol sa partido.
So whether partido ka ng sektor o partido kang nasyonal o partido ka ng rehiyon o lokal, ang pinalalakas mo dapat dito, partido at hindi personalidad. Ang desisyon ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang umiiral ngayon. Hindi kailangang miyembro ka ng sektor na nire-represent mo. Basta pareho kayo ng advokasya. This opened the floodgates for all the dominant interests to raid the party list system and appropriate the spirit of the law and the party list election towards the interests of dynasties, celebrities, and even contractors. Unfortunately, yan na nga yung nakita natin na trend the past elections. So, kung ikaw ay political family, ang party list, kung kontrolado mo ang probinsya mo o ang syudad, you have 200,000 votes, at least you get one seat in the party list system. Sa ngayon, iba't ibang panukala ang nakahain sa Kamara at Senado para sa reforma ng party list system. Dati na rin sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kailangang amyendahan ng Party List Act. Kasi may mga pumasok because madami na rin pong mga political families ang nagke-create ng party list. Kasi na-realize na nila, bakit nga ba? Total naman, pag nagkampanya, isang balota lang, isang sample ballot, tayo na lang ang magpatakbo. Kesa yung magsasama tayo. So, madami na rin pong ganon. And alam natin, kahit paano may boto kasi sila eh. Tapos so, yung traditional na mga party list organizations, nawawala. Yan na po yung present reality. Maraming nagsasabi na dapat i-abolish na dahil wala naman silbi. Ang sa akin, hindi dapat i-abolish, kundi ayusin. Tulad ng palagi nating sinasabi, nasa kamay ng mga botanteng Pilipino ang desisyon kung sino ang maluluklok sa pwesto. Dapat tignan ng botante, whether kandidato yan or a party list group, ay ano ba yung plano, ano yung programa. Kasi kung general motherhood statements lang ang sinasabi ng isang party list group, ay iwasan natin yan. Kailangan makakita tayo ng plano o programa talaga. Sa dami ng party list na tumatakbo ngayong eleksyon, iisa lang naman ang maiboboto ng bawat isang botante. Bagamat isa lang, siguraduhin ang boto mo ay kakatawan sa sektor na kadalasan ay walang boses para matulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. 33 araw na lang bago ang eleksyon 2025 at tuloy-tuloy ang masugid na panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Nakipagdialogo sa mga mangingisda ng Calapan Oriental Mindoro si Ronel Arambulo. Kasama niya si Liza Masa. Si Representative Arlene Grosas, isinulong ang proteksyon ng LGBTQIA+ sa Tarlac. Tutol si Teddy Casino sa dredging operation sa Occidental Mindoro. Suporta sa mga lokal na lider ang binigyan diin ni Senator Pia Cayetano sa Nueva Ecija. Reforma sa K-12 system ang isinusulong ni David D'Angelo. Pagpapalakas sa mga korte laban sa korupsyon ang nais si Attorney Angelo de Alban. Lumahok sa isang prayer vigil sina Mimi Doringo at Amira Lidasan sa Bugsok, Palawan. Pagtuldok sa political dynasties ang tinalakay ni Loc Espiritu. Pantay-pantay na sahod at reforma sa lupa ang ilan sa binigyan diin ni Modi Floranda, Jerome Adonis at Danilo Ramos sa Oriental Mindoro. Pagpapalawig ng OFW Hospital ang isinulong ni Senador Bongo. Sa Pangasinan, naglatag ng plano sa food security si Ping Lacson. Pagpapaulad ng turismo ang isinusulong ni Senador Lito Lapid sa Laguna. Nakiisa sa araw ng kagitingan sa Lanao del Norte si Congressman Rodante Marcoleta. Si Kiko Pangilinan, pagpapabuti ng lagay ng magsasaka at mangingisda ang itinulak. Hinikayat naman ni Ariel Carubin ang mga kabataan na ipaglaban ng bansa. Nangampanya naman sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Kinondena ni Senator Francis Tolentino ang bagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Pag-amyenda sa rice tarification law ang gusto ni Benhur Abalos. Nag-ikot sa Bicol Region si Mama Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.